Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ang Philippine Army, unti-unti ng naval level up pagdating sa drone warfare. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang traditional ground operations. Kailangan ng mata sa langit, at kung kinakailangan, kamay na bakal mula sa ere. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Term and Aether, ang bagong bersyon ng Thor quadcopter na hindi lang panectic o surveillance ang gamit, kundi isa na ring munitions-capable o armed drone system. Pwedeng mag-drop ng anti-personnel bombs, precision-guided, at kaya ring mag-transport ng supplies. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Magsimula muna tayo sa basics. Ang Thor UAV, isang quadcopter drone, ay kasalukuyang ginagamit ng Philippine Army, mahigit 1,000 units na ang nasa serbisyo. Primarily, ang gamit nito ay surveillance. Nakakatulong ito sa intelligence gathering, reconnaissance, at sa pagpaplano ng tactical operations lalo na sa mga lugar na mahirap pasukin ng ground forces. Pero dahil sa laki at stability ng platform ng Thor, may potential ito na gamitin hindi lang sa pag-obserba, kundi pati na rin sa combat support, at dito na papasok ang bagong variant na tinatawag na Term and Aether Tatak Pangalakal. Ayon sa manufacturer nitong drone, ang Elbit Systems, ang Term and Aether Tatak Pangalakal ay isang tactical airdrop munition system. Ibig sabihin, ito ay dinisenyo para sa combat zones kung saan kailangan ng mabilis na deployment ng munitions, pero hindi kailangan ng full-scale airstrike. Itong bagong bersyon ay compact, foldable, at kaya e-backpack ng isang sundalo. Hindi kailangan ng malaking setup, isang tao lang, pwedeng mag-operate. Pero teka, hindi lang ito basta mini drone. Ang Term and Aether ay may payload capacity na pwedeng magdala ng hanggang 5 anti-personnel bomblets, gamit ang M66 81mm mortar warheads. Pwede nitong i-drop ang explosives directly sa kalaban, whether sa forested areas, urban terrain, o border zones. Lethal, pero minimized collateral damage. Precision over power. Isa sa pinaka-impressive na aspeto ng Term and Aether ay ang kanyang dual-role capability. Pwede siyang gamitin as a regular surveillance drone, tapos kung kailangan, mabilis itong i-configure para maging armed delivery system. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan ng dalawang magkaibang drone systems. Kung kailangan mo ng eyes on the ground, gamitin ito for intel gathering. Pero kung kailangan mo ng direct engagement, quick config lang, at pwede na siyang maging offensive tool. Flexible, reliable, at very cost-effective. Ayon pa sa Max Defense Philippines, pwede rin itong i-modify for small cargo transport. Sa mga forward troops, halimbawa, pwedeng gamitin ng drone para magpadala ng ammunition, first aid kits, or communication gear. Ang drone warfare ay hindi lang tungkol sa pag-atake, kundi pati na rin sa logistics support. Kung iisipin mo, parang laruan lang to, pero wag ka. High-tech ang laman ng Term and Aether. May autonomous take-off, flight, and landing capability. Hindi kailangan ng highly trained pilot, kahit basic training lang, pwede nang gamitin. Pati fire loop closure ay built-in na. Ibig sabihin, kung may sensor data na galing sa ibang unit, say, galing sa reconnaissance patrol or ground sensor network, kayang i-assign ng system ang drone para mag-engage agad. Sa urban warfare, kung saan critical ang bawat segundo at bawat sulok ay pwedeng taguan ng kalaban, ang mga ganitong autonomous capabilities ay game changer. Pwede rin itong gamitin sa border defense, at para sa force protection, especially kung may threat of ambush o IED attack. Compare natin sa traditional airstrike. Kung manghihingi ka ng close air support, may chain of command, approval process, at minsan, delayed ang response time. Pero sa Term and Aether, isang command lang, and the drone is on its way.
Hindi kailangan ng fighter jet o attack helicopter, isang tactical quadcopter lang, mission accomplished. At dahil maliit ito at tahimik, napakahirap i-detect. Ideal siya para sa asymmetric warfare, kung saan kalaban mo ay guerrilla units, insurgents, o small but deadly groups. Ang ganitong tech ay hindi lang pang conventional war, kundi pati na rin sa counterinsurgency na matagal nang kinakaharap ng bansa. Bakit importante ito para sa Armed Forces of the Philippines? Simple lang, cost, accessibility, and survivability. Mas mura mag-deploy ng drone kaysa fighter aircraft. Mas mabilis ito i-train sa troops, at hindi kasing laki ng risk kung may ma-damage. At dahil mass producible, pwedeng magkaroon ng multiple drones operating at once sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, ito ang future ng Philippine Army modernization. Habang patuloy ang threats mula sa loob at labas ng bansa, kailangan natin ng force multipliers, mga tech systems na nagpapalakas ng isang infantry squad nang hindi nadadagdagan ang tao. Imagine a regular squad ng Philippine Army na may kasamang Terman Aether. May intel support na sila, may strike capability pa. Paano ito pwedeng gamitin sa aktwal na sitwasyon sa Pilipinas? Una, sa Mindanao, kung may report ng armed group sa isang area, pwedeng i-deploy ang Terman Aether para tingnan ang sitwasyon at kung kinakailangan, mag-engage agad. Pangalawa, sa urban counter-terrorism, tulad ng nangyari sa Marawi Siege, ang ganitong drone ay makakatulong para hanapin ang snipers or IED locations. At pangatlo, sa border defense, tulad ng mga smuggling o infiltration sa southern maritime borders, pwede itong magbigay ng early warning at rapid reaction capability. Hindi pa ito endgame, prototype pa lang ito ng kung anong pwedeng maging drone capability ng Pilipinas in the near future. As tech improves, pwedeng magkaroon ng longer range, heavier payload, at mas advanced na AI targeting systems. Kapag fully integrated sa broader battlefield system ng AFP, magiging bahagi na ito ng interconnected combat ecosystem, network warfare kung tawagin. At kapag may ganitong system, hindi lang natin kayang sumabay sa modern battlefield, kaya na rin nating mamuno sa region pagdating sa tactical innovation. Ang Terman Aether ay hindi lang isang drone, isa itong simbolo ng pagbabago, ng pag-angat, at ng determinasyon ng Philippine Army na i-modernize ang kanilang capability sa harap ng patuloy na pagbabago sa larangan ng digmaan. Kung gusto mong patuloy na updated sa mga ganitong military modernization project sa Pilipinas, don't forget to like, comment, and subscribe. Anong masasabi mo sa Terman Aether? Game changer ba ito o may kailangan pang i-develop? Comment down below.